ang the necessity of obedience to God's command. Ang kahalagahan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. So, nangangailangan po na pagkatapos nating maligtas, no? Ang susunod po na ating dapat na gawin ay pag-aralan naman na tayo po ay maging masunurin. Amen? Akin pong lilinawin uli, tayo po ay nagiging matuwid, hindi dahilan sa ating pagsunod. Naliligtas po tayo hindi sa ating mabubuting mga gawa, kung hindi po tayo naligtas dahilan sa Panginoon, sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na namatay at nabuhay na mag-uli para sa ating kaligtasan. Pero pagkatapos po na tayo'y maligtas, tanggapin natin siya bilang Panginoon ng ating buhay, meron pong susunod dyan. Pag tayo po'y ipinanganak sa ating natural na buhay, tayo po ay lumalaki hanggang sa matutunan natin ang natututunan noong mga tumatanda, yung mga sabi nga nagmamature sa buhay. Kaya siyempre hindi tayo mananatili po sa ugaling bata, tayo ay lumalaki at tayo po'y natututo ng maraming mga bagay-bagay na dapat pagpasyahan sa buhay. Kaya nga ganon din po sa ating buhay spiritual, pag ikay naligtas, naboborn again ka, pero pagkatapos po nung pag-aaralan mo kung paano ka magmamature sa iyo pong paglilingkod sa Panginoon. At maliban po na matutunan natin ang pagsunod sa mga bagay na sinabi ng Diyos, mananatili po tayong bata. Kumbaga sa bata, laging alagain, hindi lumalago, nakaasa sa iba, hindi nagagamit, at hindi po nakatatayo sa kanyang sariling paa. Kaya nga, mahalaga po na bilang tayo mananampalataya, tayo po ay matutong sumunod. Bakit po? Sapagkat ang pagsunod, una, pag tayo po'y naligtas, mahalaga po yung fellowship natin sa Panginoon, sa presensya ng Diyos. Yung fellowship po, yun yung ating ugnayan, yung ugnayan natin sa Kanya, na pinasisigla ng atin pong pagiging masunurin sa Kanyang mga kautusan. Amen? Pagka po hindi tayo masunurin o hindi natin sinusunod ang mga batas o mga utos ng Panginoon, alam po nyo, hindi sumisigla yung ating relationship sa Diyos. Maging sa ating natural, maging sa ating spiritual, ito po ay mahalaga. Yung ating communication sa Panginoon. Kaya po, meron tayong i-maintain na mga basic na bagay, yung mga pangunahing bagay, para tayo po ay lumago patuloy sa ating pananampalataya, sa pagkaalam ng kalooban ng Panginoon, at sa atin pong kaisipan na lagi po tayong ang maging kagalakan natin ay gawin yung kalooban ng Panginoon sa pamagitan ng pagsunod. Amen. Sapagkat kung hindi po ganyan, tatagal tayo ng tatagal sa pagsisimba, mananatili tayong bata. Nakakita na po ba kayo ng matanda na nakadiaper pa, sinusubuan, at lagi ang hinahanap po ay dede? Siguro pagka tayo 20 anyos na, 30 anyos na, dede pa rin ang ating hinahanap, o kaya ay mama, papa ako. So, ang tawag po doon ay abnormal na po. Pag hindi po lumalago ang isang tao sa spiritual niyang buhay, siya po'y nananatiling abnormal. Okay lang po yung bata, yung mga bagong panganak, pwede maging gagayan o yung hindi magsalita,
masayang alagaan yan kasi bata siya eh. Oh, kagalakan po natin yan kasi alam ko po yan kasi 8 anak ko at saka po 2 po yata yung aking apo. 21 na pala yung aking apo. So ngayon, kaya nga masaya po pagka bata. Pero pagka lumalaki na po yan, ano? At nakikita mo na hindi po siya namamatured sa kanyang relationship sa inyo, sa pagsunod sa inyo, nagiging rebelde siya sa inyo, hindi na po kagalakan. Limbawa, yung 10 taong bata, kakalungin mo pa yun, patutulugin mo pa, tapos lagi mong ipiplis yun. No, abnormal po ang tawag doon. At sabi mo rin sa iyong katabi, hindi ikaw yun. Hindi ka abnormal. Pagkatapos, sabi mo rin sa katabi, bahala ka na. So ngayon po, ang pagsunod ay pinasisigla at pinalulugod ng Panginoon at isinasaayos ang ating buhay. Kaya mahalaga po na tayo ay sumusunod. Pagkatapos po na tayo ay maligtas. Una po, ano ang layunin ng utos ng Diyos na sundin ang kanyang mga utos? So, iniutos po ng Panginoon yan na sundin natin yung kanyang mga utos. I-Englishin na po natin para maintindihan po ng mga Ilocanong nandirito. Sabi po, Deuteronomy chapter 6, verse 18, tapos 24 at 25. Sabi po dito, kaya po, may pinuputol-putol para hindi mahaba. Kinukuha yung buod. Sabi niya, do what is right and good in the sight of the Lord. Gawin mo raw ang tama at mabuti, ang mabuti at ang tama sa harapan, sa paningin ng Panginoon. So all will go well with you. Pansinin po natin, para bumuti ang lahat sa buhay mo. And the Lord our God commanded us to obey all these decrees and to fear Him so He can continue to bless us and preserve our lives as He has done to this day, for we will be counted as righteous when we obey. Okay. Ang sabi daw po dito, ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Diyos, ay inutusan tayo na sumunod sa mga alituntunin niya at matakot sa Kanya. Yung pong pagkatakot sa Kanya rito, yung hindi parang hinold up at nakataas ang kamay. Hindi yung tayo po ino-honor natin, ating pinaparangalan, ginagalang ang Panginoon. So He can continue upang patuloy siya na kayo ay pagpalain at ingatang buhay. Ayun, sa Tagalog. As He has done to this day, gaya ng ginawa niya sa araw na ito, sapagkat tayo ay itinuring na matuwid kapag po tayo ay sumusunod. So, ang katuwiran po na ginawa ng Diyos sa atin ay ipinakikita natin sa pamagitan ng pagsunod. Kaya pagka tayo po'y sumusunod, una, ang nagbibenepisyo po ay tayo, na ang pinararangalan natin ay ang ating Panginoon. Paano po tayo nagbibenepisyo? Sabi niya, magiging mabuti ang mga bagay that so all will go well. Magiging maayos ang buhay mo. Okay, tapos, ang sabi pa din doon, para ikaw ay pagpalain at ingatang buhay. Amen? Sabi niya, para ikaw ingatang buhay. Asa na yan? Ibalik mo. Para ingatan ang buhay. Asa na yun? PJ, ikaw na nga ang magmaniobra niya. Sabi dito, para ikaw ay ingatang buhay. Kaya nga, pag ikaw ay sumusunod, ikaw ay iniingatan, naiingatan. Halimbawa,
Halimbawa, meron, nagdadrive ka, no? Mayroon nakalagay doon, mag-ingat sapagkat may bangin. O, yun. Mag-ingat, bangin. O kaya, mag-ingat, madulas. So ngayon, pag hindi ka sumunod doon, malamang ikay mahulog sa bangin. Pero pagka ikay sumunod doon, sa instruction na yon, maiingatan kang buhay. Amen. Ganun po kasimple yon. Kaya po, sa pagsunod at hindi pagsunod, pareho po may konsekwensya yan. Kontrahin mo yung ugali ng pagsunod at sasama ang buhay mo. Halimbawa, yung 10 utos ng Diyos, ano? Kontrahin mo, wag mong ibigin ng Panginoon ang una sa lahat. O hindi kay bibless. O tas papunta ka na impyerno, siyempre. Tapos, yung pangalawa, igalang mo ang iyong ama't ina. So ito po ay relationship sa magulang. Ang sabi niya, ito ang utos na may pangako, bubuti ay yung buhay at ikay pagpapalain. So, ngayon, kaya, yung ating mga anak, inuuna natin turuan na gumalang sa Diyos at gumalang sa magulang. Napansin po ba niyo ang kaibahan ng buhay ng isang bata na naturuan sa simbahan ng paggalang sa Diyos, pagmamahal sa Panginoon, at paggagalang sa magulang? Pang 5 utos sa 10 utos ay sabi niya, igalang mo ang iyong ama't ina. So pagka po ang Panginoon ang una na kinilala mo at iginalang at pinarangalan, at tapos susunod yung magulang. Kaya ang pamilya po talagang unang ginamit ng Panginoon yan para ang tao'y turuan ng mabuting asal. Amen. Pansin nyo, mga bastos ngayon ang maraming kabataan. Matitigas ang ulo. Ano? Hindi kagaya nung araw, tingnan ka lang nung matatanda, alam mo na ibig sabihin. Ngayon, ang mga bata, tingnan mo, o kahit sabihan mo, aanuin ka pa, lilibakin ka pa. Maliliit na ganyan, ha? Diyan, nagkalat po dyan. Alam po ninyo, ang kulang po doon, ang problema, nasa bahay po natin. Hindi natin naturuang gumalang sa magulang. Kaya sila, hindi rin natuto at alam kung paano gumalang sa kapwa nila. Ayun. Kaya makita nyo, dapat tinuturoan natin yung mga bata natin na magmano. Alam mo niyo, ilang pinakamagandang ugali ng mga bata na naturuan sa bahay. Nagmamano sila sa nakatatanda. Ibig sabihin po ay kinikilala nila, iginagalang nila yung mga nakakatanda sa kanila. At pagka po may paggalang, ito po ay susunod. Kaya pag walang paggalang sa Diyos, hindi ka susunod sa Diyos. Pag wala kang paggalang sa magulang, ay rebelde ka sa magulang mo. O, ayun. Kaya makita nyo, ang bata na masunurin, maraming blessing. Amen. Amen. Pero yung mga hindi masunurin, pakahirap. Bigyan mo man para mabigat sa loob mo. Pero yung mga masunurin bata, masayang bigyan. Okay, ang problema po dyan, orientation sa bahay. Kaya nga, ito po'y lagi ko nang sinasabi, laging pinapaalaala, ang mga tatay po at mga nanay dapat ay isasama nila sa kanila pong pagiging magulang ang pagtuturo tungkol sa pagmamahal sa Panginoon at paggalang sa magulang. Pagka po yung dalawang yun na nauna, madali pong gumalang yan sa ibang tao. Amen? So, yun po yung kaibahan noon. Kaya sabi po dito, iingatan kang buhay. The Lord will bless you, pagpapalain ka ng Panginoon, at iingatan kang buhay, kagaya sa araw na ito. At ikaw ay tinuturing na matuwid. Kaya nga, ang sabi po dyan, iingatan kang buhay at ikaw ay pagpapalain. Sabi doon, no? Preserve life, bless us and preserve our life.
So, kaya sa ating pong pagsunod, nandun po ang covenant o yung tipan ng Panginoon ng pagpapala. Wala ka pong makikita sa Bible na ang Diyos ay gumawa ng tipan sa mga masuwayin, sa mga hindi lumalago, sa mga Kristiyano na hindi sumusunod. Ang sabi po ng Panginoon dyan, He will bless us and preserve us alive pagka tayo po ay sumunod, that it may be well with you, para umayos, bumuti ang buhay mo. Kaya sa pagsunod po natin, nandun po ang pagbuti ng buhay. Amen? Sa spiritual po, kahit sa natural pala, pag tayo po'y sumusunod, tayo po ay nagiging blessing kasi mapayapa ka, ikaw ay masaya. Pagka ikaw ay masunurin sa Panginoon, binibigyan ka niya ng idea kung paano ka mamumuhay na pinagpala. Pangalawa po, ano ang motibo o joke sa pagsunod sa mga utos ng Diyos? Bakit ba tayo sumusunod sa Panginoon? Para tayo pagpalain lang? O para tayo ingatan lang? Ano yung unang dapat na motibo kung bakit tayo ay susunod? Ang kaibahan po ng lumang tipan at bagong tipan ay ganito. Sa lumang tipan po, sumusunod ang mga tao kasi po mayroong parusa sa mga sumusuway. Konsekwensya po kasi yan. Kaya sila sumusunod dahilan sa takot na maparusahan. Sa bagong tipan po, ang lahat ng tao ay sumuway kasi, kaya lahat siyempre ay paparusahan. Sa bagong tipan po, dumating ang Panginoong Hesus, namatay siya sa ating kasalanan, pinatawad yung kasalanan natin, at siya nabuhay na maguli para sa isang panibagong buhay. Sa bagong tipan po, parehas lang ang buhay natin sa lumang tipan. Ang kaibahan lang po yung motibo. Sa lumang tipan, sumusunod ang tao dahilan sa takot. Sa bagong tipan ng Bible, sa 14:15, sabi niya, kung ako'y minamahal mo, ay susundin mo ang aking mga utos. So ang motibo po natin, our motive is in obeying God is minamahal natin ang Panginoon. Ngayon, sa magulang po, pagka lagi kayo may hawak na pamalo para sumunod yung inyong mga anak, lalaki po yan na matigas ang loob para hindi sumunod. Dapat po puso nila ang inyong aabutin sa pamagitan ng mga maaayos na pangaral sa kanila. So, ang sabi po dito, sa Panginoon, ito po ang motibo na nais niya sa pagsunod. Hindi tayo sumusunod dahil sa tayo natatakot, sumusunod tayo sa Panginoon, ang tanggapin natin siya sapagkat minamahal natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. So, we love the Lord. Sabi niya, kung ako'y inyong iniibig, pansinin niyo, hindi yung pagsunod ang una. Kundi sabi niya, kung iniibig mo ako, gagawin mo ang aking mga utos. Sa pag-ibig po kasi, kahit mahirap ang sitwasyon mo, kahit nasa pagsubok ka, kahit ikaw ay nasa mahirap na kalagayan, sapagkat ganyan po ang buhay, parang tawag dyan, yung parang gulong. Minsan nasa ibabaw ka, nasa gitna, nasa ilalim, nasa gitna uli, nasa ibabaw. Di ba ganoon? Minsan, ang kaibahan lang nung mayaman sa mahirap, iba lang yung pera nila. Pero ganoon din po yan. Problema, mayroong problema mayaman na hindi problema ng mahirap. Meron ng mga mahirap, hindi problema yung problema ng mayaman. Pero pare-pareho po yan. Iba't iba lamang kalagayan ng pagsubok at kalagayan sa buhay. Pero pag tayo po'y naging Kristiyano, ang motibo po natin sa buhay, paglilingkod, pagsunod, mahal natin ang Panginoon. Amen? Sa atin po mga anak, dapat ang maging motibo natin,
Hindi yung takot sa atin na lagi tayo may hawak na pamalo, bagamat yan po ay minsan-minsan dapat nating gawin. Nasa Bible po din yan. Sabi niya, kapag hindi mo pinalo ang iyong anak, dadali mo ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Kaya minsan po pagka talagang hindi na masabihan sa sabi-sabi, pinapalo na po natin yan in a right way. Palo na mayroong pagdidisiplina. Amen? Hindi bugbog. Iba po yung bugbog. Bugbog. Ganyan. Para kang sanggano noon. Hindi. Pinapalo natin sila sa paraan ng pagdidisiplina. Amen? Pagtutuwid. So ngayon, kaya nga, ang motibo po natin, hindi pinipilit. Hindi natatakot. Amen. Ang motibo natin, mahal natin ang Panginoon sapagkat tayo Kanya minahal. Amen. Hallelujah. So, pagkalinggo, tayo ay lagi nasa simbahan, tayo nakabihis, tayo ay maaga. Amen. Para kumpleto tayo sa ating pagsamba sa Panginoon. At masaya po na pumunta sa simbahan na hindi dahilan sa ikay relihiyoso o dahilan sa natatakot ka lang, baka hindi ka i-bless ng Panginoon. Maganda po sa simbahan na pumunta rito sapagkat dalawang bagay. Sasambahin natin ang Panginoon, makikinig tayo sa Kanyang mga salita at pagkatapos po makaka-fellowship natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. At tayo po ay makakapagbigay pasalamat in return sa pamagitan po ng ating mga kaloob. So, pagka po masaya ang isang tao, halimbawa, meron kang nagugustuhan, lahat nung kaya mong gawin sa kanila, pagka po mahal mo isang tao, gagawin mo. Pero pag hindi mo na mahal ang isang tao, mahirap gawin po ang isang bagay na mahirap gawin. Amen? Mahirap na gawin ang isang bagay pag wala pong pagmamahal. So, always remember, sa Panginoon ay ang mahalaga po na unang dahilan ng pagsunod, hindi takot, kung hindi mahal natin ang Panginoon. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, mahal ka ni Lord. Dapat yan ang ating maging motibo. Unang Juan 3:24. Ang mga sumusunod, those who obey God's commandment, ang mga sumusunod daw sa mga utos ng Diyos, remain in fellowship with Him. And He with them, and we know He lives in us because the Spirit He gave us lives in us. Ang mga sumusunod daw sa mga batas ng Panginoon, nananatili sa fellowship sa Kanya. So, sinusunod, ang resulta, nananatili tayo sa fellowship, sa ugnayan natin sa Kanya na masaya, masigla, at matatag. Amen. Mahirap makipag-fellowship sa hindi ka masaya eh. Napansin po ba ninyo yun? Pagka hindi ka masaya, ang hirap kasama nung hindi mo gusto ang kanilang attitude, yung kanilang espiritu. Ayun, kaya nagkakaroon ng problema ang fellowship. Pero pagka tinanggap po natin ang Panginoon, inuudyukan niya tayong sumunod, but pinagdidesisyon na natin yan ng ating pong kusang loob na sumunod. Walang pinipilit ang pag-ibig. Amen? Wala po, hindi pinipilit ang pag-ibig. Kaya nga, ang sabi to, why? Because dahilan sa Espiritu na ibinigay niya sa atin. Kaya alam mo na, yung mga Kristiyano, hindi Kristiyano, nakasama mo, siyempre, iba yung mga Kristiyano nakasama mo na mayroong banal na Espiritu. 14:21. Those who accept my commandments and obey them are the ones who loves me.
And because they love me, my Father will love them, and I will love them and reveal myself to each of them. Ito po ay yung yung revelation, revealing, pagpapahayag ng kalooban ng Panginoon. Ang sabi nga, yun daw tumatanggap sa kanyang mga utos at sinusunod, ang mga ito ay sila daw ang umiibig sa akin. So, ibig sabihin, hindi lamang yung sabing, mahal ko ang Panginoon, Lord, I love you. No. Ang katotohanan po ng motibo o udyok ng pagsunod, kung hindi po pag-ibig, ay mahirap pong gawin at hindi po tayo binibigyan ng Panginoon ng kapahayagan ng paglalim sa pananampalataya natin pagka po pilitan ang ating paglilingkod sa Diyos. Kaya nga sabi diyan, ang katunayan na mahal mo ang Panginoon, hindi po yung salita lang, kung hindi yung ating pagsunod. Ulitin po yon doon sa 14:21. Ang katunayan na mahal mo ang Panginoon, na makikita sa buhay mo, ay iyong pagsunod sa kanyang mga utos. Amen. Sabi niya, mamahalin ko sila at ipapahayag ang aking sarili sa kanila. Ayun. So, kaya po, yung masunurin, lumalalim sila sa pag-alam ng salita ng Diyos, pag nagbabasa sila, sa kanilang pananalangin, ipinapahayag ng Panginoon yung kanilang mga dapat na gawin sa buhay nila, gabay ng Panginoon, ay matutunan po nila. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa inyo, yung unahin mo ang Panginoon sa umaga. Siyempre, pag mahal mo ang Panginoon, unahin mo ang Panginoon. Di ba? Ano yung sabi ko sa inyo? Lagi yung tayo magkape. Kape. Sabi mo sa iyong katabi, uminom ka ba ng kape? Ano ang ibig sabihin ng kape? Kausapin kay ang Panginoon everyday. Ayun. Sabi mo rin, kape. So pagka magkakape ka, ay maalaala mo yung ating pinag-uusapan ditong kausapin ang Panginoon everyday. Bawat araw, simulan mo ang araw mo na nananalangin. Okay, sabi natin, kape. Pagkatapos, ano susunod? Ano yung ating pangalawang acronym? Yung para ka umunlad sa buhay, para matandaan nyo, unlad. UNALD, unlad. So, unlad, letter U, unahin. Tapos, natin, yung N. Tapos, lagi. Okay, tapos, ang Diyos, ayun. Unahin lagi ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, uunlad ka. Mateo 6:33. O kahit paulit-ulit po yan unlad. Unahin ang Panginoon. Unahin natin lagi ang Panginoong ang Diyos. Ayun, ang Diyos. Madaling tandaan po yon. Kape at saka unlad. To maintain your relationship sa Panginoon, tatandaan ninyo ang salitang kape at saka unlad. Para kayo pagpalain, unlad. Para kayo ay unahin niyo ang Panginoon, simulan ng araw sa Diyos, ay kape. Kasi kakape tayo Amen? Amen. So, huwag makakalimutan yon. So, glory to God. So, sapagkat sa unang Juan 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos,
na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Mabigat yan sa pinipilit. Kasi marami eh. Marami kang susundin. Pero alam po ninyo, kung ang atin pong pananaw sa utos ay para tayo ay proteksyonan, para tayo pagpalain, para humaba buhay natin, alam po ninyo, magiging kagalakan natin ang sumunod sa Panginoon. Kaya makikita ninyo, yung mga tao na mabuti ang buhay at yung mga sumama ang buhay. Pag-aralan po natin ang mga taong masunurin, binibless at iniingatan ng Panginoon. Amen. Kaya sabi dito, ito ang pag-ibig sa Diyos na tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi naman mabigat. Yan, mabigat lang yan pag ayaw mo. Pero pagka gusto mo ay isang bagay, mahal natin yung ating anak, hindi ba? Ay, empleyado tayo niyan ng 24 oras pagka yung, lalo na yung bagong panganak. Empleyado tayo niyan 24 oras kahit sa gabi, gigisingin ka niyan. Pero, anong kaibahan? Mahal mo siya. Kaya, kagalakan mo ang siya ay alagaan at siya ay palakihin. Eh ngayon, kung ikaw ay katulong, halimbawa, DH ka, wala kang pag-ibig, alagaan mo lamang, halimbawa, nasa Hong Kong ka o kaya nasa Saudi Arabia, o alagaan mo yung anak nila, inaalagaan mo yon na na dahilan sa may bayad ka. Ayun ang kaibahan nung mga katulong. Pero meron naman mga katulong na fall in love talaga doon sa mga bata. Ako nasa Hong Kong ako nung karaan, kasama ko mga Pilipina. Nagsalita ako sa mga simbahan ng mga Pilipina doon. Alam po ninyo, may mga nagkukwento doon na ayaw na nilang umalis sa Hong Kong. Kasi ayaw nang mapahiwalay doon sa inalagaan nila. Meron doon 20 taon na, 25 taon na. Ayaw din ng bata na siya ay umalis. Kaya yun doon na siya, 25 taon. Yun nga, yun kasi yung pag-ibig Yun ang nagpapagaan sa mahirap na trabaho. Amen? So, obedience to God brings you into fellowship with Him, synchronizing you with His will. Ang pag-ibig daw o ang pagsunod daw sa Panginoon ay nagdudulot, nagpapatibay ng fellowship sa Kanya at pinagtatama niya, sinisynchronize niya yung kanyang kalooban sa kalooban mo. So pagkakalooban ng Diyos, ang ginagawa mo ay siyempre pagpapalain ka ni Lord. So, sabi nito, God's commandments are not burdensome obligations, but pathways to joyful, meaningful, satisfying lives. And obeying them is the only way to stay in fellowship with God. Ayun. God's commandments are not burdensome. Hindi daw po ito mabigat. Kasi nga, bakit mabigat ang pagsunod? Kahit madali ang utos na gawin, mabigat pa rin yan kasi nga, ang problema dyan, yung motibo natin. Pag hindi natin mahal ang Panginoon, ano man sabihin niya, mahirap gawin. Pagka wala kang pagmamahal o mataas na pagpapahalaga sa magulang mo, pag may sinabi ka, hindi mahirap ding sundin. O kaya may mga bata na hindi masunurin So, susunod, paano at anong ipinakikita ng pagsunod sa pananampalataya? So sabi sa Hebreo 8:11, 11:8. It was by faith that Abraham obeyed. Sa pananampalataya daw ay sumunod si Abraham. So ibig sabihin, sa pananampalataya na ang motibo ay pag-ibig, obedience is an act of continuous faith. Ang pagsunod raw na may pag-ibig at pananampalataya ay
pagkilos, paggawa na nagpapatuloy. Amen. Patuloy nating sinusunod, patuloy nating ginagawa yung sinabi ng Panginoon. It shows that you trust God enough to follow His commands for your life. Bakit? Sabi niya, nakikita daw po nito na pinagtitiwalaan mo ang Diyos ng sapat upang sundin ang kanyang mga utos sa buhay mo. So hindi natin magagawa po sumunod nang wala po ang inspirasyon ng Panginoon na sundin natin ito sa ating buhay. At pagka po ganon, ang paglilingkod sa Diyos magiging masaya po. Hindi tayo napipilitan. Sa panahong mahirap, sa panahong hindi mahirap, tayo po ay masayang pumupunta sa simbahan, masayang pinamumuhayan at ginagawa ang mga bagay na magpapatibay sa atin paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya natin ang sumusustento sa isang patuloy na pagsunod, pamumuhay sa Panginoon hanggang katapusan. Why? Because ang pananampalataya ay udyok sa atin. It is a gift, kaloob na bigay sa atin yan ng Panginoon para tayo sumunod. Yan ang kaibahan sa lumang tipan at sa bagong tipan. Sa Tito 1 at talatang 16, such people claim they know God, but they deny Him by the way they live. So, kapag daw, marami daw pa mga tao, inaangkin na sila ay nakikilala nila ang Diyos. Ngunit, itinatanggi nila ito sa pamagitan ng kanila pong pamumuhay. Pagka ang buhay po natin ay hindi umaayon, sa bagay na sinabi ng Panginoon o kinalulugudan ng Panginoon, hindi po totoo yung sinasabi natin Panginoon. Kasi, halimbawa, ang utos po ng Diyos ay, ako lang ang iyong magiging Diyos, wala nang iba. Yun po ang unang utos huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ano yung pangalawa sa 10 utos? Huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan na kawangis na nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang sasambahin ni paglilingkuran sapagkat ako yung Diyos ay mapanibughuin. O ngayon, marami mga tao na hindi sinusunod yon, pero ang kanila sinasabi ay mahal nila ang Panginoon, iniibig din nila ang Panginoon. O halimbawa, may asawa kayo, may asawa kayo. Tapos umuwi kayo sa bahay. Pagkatapos na huli ninyo yung inyong asawa, may kayakap na iba. O ayun, kayakap na iba. O ngayon, sabihin mo, bakit kayo magkayakap? Pinalitan mo na ba ako? Ano sasabihin ng babae? Halimbawa, ay huwag kang mag-alala, dear. Kahit ito ang kayakap ko, ang isip ko naman ay sa iyo. Maniniwala ka ba doon? Ngayon, ang isip daw nasa Panginoon sa langit. Mahal naman daw niya ang Panginoon. Pero hindi na sumisimba, iba na ang focus sa buhay, hindi na sumusunod. Pero, sabi niya, ang isip ko naman, pastor, nasa langit Kahapon ako namamalengke, Kasi ako ang tatay at nanay ngayon May mga ampon ako doon sa itaas. So, ngayon, meron akong dating Sunday school teacher dito. Matagal na. Sabi ko, bakit ikaw pangako ka ng pangako pagka tayo nagkikita na ikaw babalik na sa church? Sabi niya, si pastor naman, sabi niya, kahit naman ako wala doon ang isip ko naman nasa Panginoon. Yun, sabi ko. Lagi mo iniisip yung asawa mo pero ayaw mo makita. Pwede ba yun? So ngayon, ibig po sabihin yan ay anong sabi dyan? Inaangkin natin na meron tayong nakilala natin ng Diyos pero ating itinatanggi sa pamagitan ng ating mga pamumuhay.
Hindi natin pinamumuhayan ang maayos na buhay. Hindi una sa atin ang spiritual na buhay. Hindi una ang Diyos sa atin. Kaya ang lahat ng bagay, dapat ang Diyos ang una. Amen? Susunod, nagiging aktibo ang Holy Spirit sa mga sumusunod. Ito ang dahilan kung ba't lumalago ang mga Kristiyano na sumusunod. Sabi diyan, 5:32 ng Gawa. Kami ang mga saksi sa mga bagay na ito at ang banal na Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos doon sa mga sumusunod. So sabi diyan, ibinigay ang Holy Spirit doon sa mga sumusunod. And we cannot please God pag hindi tayo masunurin. Hindi magiging aktibo ang gawa ng Holy Spirit sa atin. Hindi tayo gagamitin pag hindi po tayo masunurin. Amen? Ang ginagamit ng Diyos, ang pinagpapala ng Diyos, ang masasayang mga Kristiyano ay sino? Yung mga sumusunod dahilan sa mahal nila ang Panginoon. At pagka po tayo'y patuloy na tumitibay sa pananampalataya, babasa ng Bible, nananalangin tayo, patuloy po na tayo'y nagagawa natin na magpatuloy hanggang katapusan na masaya na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi natin, hallelujah. Okay. Tandaan po natin yan at dagdagan ninyo yung aklat ni Job, yung laging tinatalata sa inyo. Yung 36:11 ng aklat ni Job. Sa English po yon, sa King James Version at sa NIV, sabi niya, if you obey, sa Tagalog po kasi, ang sabi niya kung ikay makikinig at maglilingkod. Pero sa English po yon, if you obey and serve Him, you will spend your days in prosperity and your years sure. Sabi niya, kung ikaw ay susunod, at ikaw ay maglilingkod, iyong gugugulin ang iyong mga araw sa kasaganaan at ang iyong mga taon sa kaginhawahan. Sa Joshua 1:8, yan ay lagi nating binabasa yan. Huwag iiwalay sa inyo ang mga salita ng kautusang ito para magawa natin ang mga sinabi ng Panginoon sa atin. Kung magkagayon, pagiginhawahin mo ang ilakad, magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Ayun. Magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. So, ang masunurin, in conclusion po, ang masunurin, ang siyang tumatanggap ng gabay ng Panginoon. Ang masunurin ang lumalago. Ang masunurin ang ginagamit, ang nagagamit ng Panginoon. Ang mga hindi masunurin ay bahala ka dyan sa buhay mo. So, in conclusion, God's presence in your life becomes a powerful force for good when you obey Him. Ang masunurin daw po, ang presensya daw po ng Panginoon sa inyong buhay ay nagiging makapangyarihang puwersa para sa mabuti kapag tayo po ay sumusunod. Kaya nga, yung Efeso chapter 2, 8, 9, and 10. Naligtas tayo sa biyaya, hindi sa sarili nating gawa, para tayo ay hindi magmapuri. Pagkatapos dun sa talatang 10 po, ang sabi diyan, tayo'y nilikha, we are created in Christ Jesus to do good works. Ang sabi diyan, sana siya. Tayo nilikha kay Kristus para sa mabubuting gawa. Yung po sa kanyang meaning, nilikha tayo sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo na born again po tayo para para gumawa ng mabuti. Lagay mo nga yung verse 10 ng Efeso chapter 2 verse 10. Ang sabi diyan,
O, sabi dyan, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So, tayo po ay nilikha sa pamagitan ng Panginoong Yesus sa isang panibagong buhay, hindi para sa masama, hindi para sa pagsuway, kundi para gumawa ng mabuti, at ito po'y nagsisimula sa ating pong pag-ibig na sundin ang kalooban at ang kautusan ng Panginoon. Ang kalooban po ng Diyos ay yung kanyang mga utos. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? Sabi, ano ba yung kalooban ng Panginoon? Ang kalooban ng Panginoon, yung kanyang kautusan na gawin mo ito, wag mong gawin yon, gawin mo ito, wag mong gawin yon. Di ba? Yung mga utos. Kaya nga, sabi niya, humayo tayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang Ebanghelyo, at sabi niya, turuan silang sumunod. Yun po yung 28, 19, 20. Turuan ninyo, in verse 10, pag humayo ka, tapos tuturuan mo na Ebanghelyo, at pagka tinanggap nila yung Ebanghelyo, tuturuan mo silang sumunod na gawin ang lahat, ang sabi doon, ilagay mo nga nyo, sabi, ang lahat ng mga bagay na sa inyo ay aking sinabi. So, Mateo 28, 19 at 20. Ito po ang tinatawag nating Great Commandments, dakilang atas. Amen. Ito ang trabaho natin bilang katawan ng Panginoon, bilang mga mananampalataya, na tanggapin ang Panginoon, pamuhayan at sundin ang kanyang mga utos, at tayo po'y magiging patotoo para tayo po'y humayo at ipahayag natin ang Ebanghelyo na si Jesucristo'y namatay, nabuhay na maguli para sa ating kaligtasan, para tayo'y makasama niya sa buhay na walang hanggan. Ayun, pagkatapos sabi doon, discipleship na yan. Tuturuan ka ng gawin yung mga bagay na ginawa naman sa iyo. Sabi doon, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the earth. So, sabi niya, naturuan ninyo sila na gawin ang mga bagay na sinasabi ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang katapusan ng sanlibutan. Pansinin po ninyo yun, sabi niya, turuan niyo silang sumunod. Teach them to observe. Sa ibang salin po yan ay obey. Teach them to obey all things whatsoever I have commanded you. At ang promise po ng Panginoon, ako'y sa inyong palagi. Sa mga gumagawa, sa mga sumusunod, ako'y magiging kasama ninyong palagi hanggang katapusan. At ang sigurado pong kasama sa buhay, ang masayang kasama sa buhay, ang siguradong kasama sa buhay, ang buhay na pinagpapala ay ang ating pong Panginoon. Amen? So, lagi po tandaan natin, para tayo po'y lumago sa ating pananampalataya at sa ating paglilingkod sa Diyos, magamit tayo ng Panginoon sa dakilang utos niya na tayo po ay ipahayag ang Ebanghelyo. Una sa ating mga anak, madala natin sila sa Panginoon. Kaya each one bring one po ang ating tema ngayong taon. Bawat isa magdala ng isa. Each one bring one. Ngayon, in conclusion po, tanungin mo yung iyong katabi. Sabi mo, sa taon bang ito? Sabi mo, sa taon ba na ito? May nadala ka na ba? Oo, kahit isa lang. Kasi po, sa pagtatapos ng taon, kahit isa lang, may nadala ka sa Panginoon, doble na po tayo paglipas ng bagong taon. Kaya, akin pong uulitin ulit sa inyo, be active. Maging aktibo tayo na gawin ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin. And it starts with our heart. Nagsisimula yan sa buhay, sa ating puso.
na tayo po ay maging masunurin at tayo po'y pumaloob sa dakilang misyon na iniwan sa atin ng Panginoon na magdala ng mga tao sa Panginoon. Babalik po uli ako. Dapat po sa ating pamilya, wala pong maiiwan. Walang maiiwan. Sa ating pamilya, walang maiiwan. Kaya patibayin niyo sila. Ikayatin ninyo, patibayin ninyo sila. At sabihin mo rin sa iyong mga anak, ibinigay ka sa amin ng Panginoon. Walang maiiwan. Kasama ka namin. Amen. Hallelujah. Kaya ngayon, ngayon, sana huwag lilipas ang taon na hindi tayo nakapagdala ng Panginoon. Pinasasaya ng Panginoon pagka tayo mayroong wala na. Tumayo po tayo lahat. Ulitin natin yung kailan pa ibibigay. Alam mo ba yun? So, I challenge everyone, mag-decision tayo, Lord. Gusto kong nasa panig ako ng masunurin, hindi sa sumusuway. Sa panig ako ng mga gagamitin mo na lumatago sa pananampalataya at paglilingkod. Nasa panig ako magligtas ng mga tao. Hallelujah. Magligtas ng mga tao. Unay pamilya ko, makakasama namin magpakailan-kailanman. Kasama ka sa dako ng langit. Huwag ninyong hayaan na may maiiwan sa atin. Mga kaibigan ninyo, lahat ng pagkakataon na mayroon tayong pagkakataon na magbahagi sa ating katrabaho, sa ating kaeskwela, i-share ninyo sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo ang kumukonvert, ang Holy Spirit, nagpapagamit lang tayo sa Kanya. Siya bahala doon sa taong kausap natin. But always pray. Hallelujah. Ulitin ko po, bawat isa, magdala ng isa. Yan ang challenge po natin. Hindi mo kailangan maging pastor, kailangan mo lang magbita at sabihin sa kanila, mahal sila ng Panginoon.